posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Problem with a Vacant House. A vacant lot can attract squatters. A vacant house may invite unwelcome occupants. That is the problem with a vacant house. Yan po ang problema pag walang tao, pag walang laman, maaaring magkaroon ng mga unwanted na mga occupants. The problem with a vacant house. Heavenly Father, thank you for who you are in our lives. Salamat sa iyong tagumpay sa aming buhay at kami nagkatipon-tipon para makinig ng iyong salita, umawit, magdala ng aming mga handog sa iyo, pasalamatan ka at tumanggap ng iyong mga pagpapala. Nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay maganap. Amin pong inilalapit sa iyong aming puso. Kausapin niyo po kami. Mangusap po kayo sa lahat. Use your servant as your instrument. Let your truth prevail. Bigyan niyo kami ng kakayahan na maunawa ang hiwaga at lalim ng iyong salita at magkaroon kami, Panginoon, ng kakayahan galing sa inyo na ito'y ipamuhay. Teach us, Lord, not only to understand your word, but also give us the wisdom to apply this understanding in our daily life. Walk in our midst, glorify yourself, lift up your name, and dispense blessings to your people. We ask you, Lord, to protect us from evil men and evil spirits, from lies and falsehood, and we ask you, let your holy will be done to us today. You have given us free will, but we surrender that will now and ask you, let your will be done. Speak to us, and may your words enrich us. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. The problem with a vacant house. Matthew 12:43 to 45 is our reading. Matthew 12:43 to 45. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest, and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits, more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. The Lord Jesus speaking here, at ang sinasabi niya dito ay napakalinaw, kung lisanin ng isang masamang espiritu ang taong kanyang inalihan o pinoses, ay naglalakbay daw ito sa maraming mga tuyong-tuyo at mga maiinit na mga lugar at naghahanap siya ng mapagpapahingahan. At kung hindi siya makakita, ay maiisipan niyang balikan yung katawan, yung tao na iniwanan niya. At kung ito'y dumating at matagpuan niya na dahil siya'y umalis, ay napaayos-ayos yung buhay, nalinis-linis at nalagyan ng kaayusan, therefore nagkaroon lalo ng maraming space. Ang gagawin daw ng masamang espiritong ito ay tatawag ng 7 pang higit na mga masasamang espiritu kaysa sa kanya at yayayain niyang samahan siya na tumira doon sa taong iyon. At ang magiging huling kalagayan daw ng taong ito ay mas masahol pa, mas masama pa kaysa doon sa nauna. At sabi niya, ganyan ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Merong personal at merong generational at merong group application. What can we learn from this very short teaching of the Lord Jesus? That an evil spirit can come into a man or a woman, that an evil spirit can dwell in a person, na natitirhan ng masamang espiritu ang tao. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang katawan, alin man doon yung agency and agent
na tumatanggap doon sa presensya ng evil spirit. So an evil spirit can have visitation and can have actual possession of a person. At sa dami ng mga kasaysayan po sa mga Gospels, katulad ng sa Luke 4:33, in the synagogue there was a man possessed by a demon, an evil spirit. So nandun siya sa synagogue, hindi naman siya nasa labas, kasalabuha siya ng mga nag-uusap-usap, sumasamba, nag-aaral ng salita ng Diyos, nandun. At siya ay inalihan ng masamang espiritu. A resident evil can and may come out of a man. That is another insight that we learn from the Lord. Na kahit na may nakatira, ay umaalis din ito. Therefore, it will give liberation to the person. Remember here in the particular episode that the evil spirit can live on its own. But also, learning from other verses, we know that the evil spirit can be evicted by force. So, ang masamang espiritu na tumitira sa tao ay maaaring kusang umalis, o kaya naman, sa ibang mga pagkakataon na nakasulat din sa Biblia, ay maaari namang paalisin sa bisa ng kapangyarihan ng Diyos. Luke 4:35, Jesus said sternly, "Come out of him." Then the demon threw the man down before them all and came out without injuring him. So may mga drama pa itong demonyo bago lumabas. Hinagis pa niya yung katawan ng tao. Kasi siyempre, ang isang gustong-gusto ng mga masasamang espiritu ay manakot. Kaya gumagawa sila ng mga nakakatakot na mga arte. Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat matakot. Ano mga arte ang gawin niyan? Dahil alam natin that greater is He that is in you than he that is in the world. Mga palabas lang yan para manakot. What else did we learn? That a departing evil spirit looks for dry places in which to rest. At yan po ang ating nabasa, he goes to arid places looking for rest. Alam niyo po ay may mga paniniwala na yun daw at ilan at may mga uri ng mga masasamang espiritu na ang kanila talagang gustong puntahan ay mga maiinit at tuyong-tuyong mga lugar. Kaya siguro lang naman, umuso yung holy water kasi may paniniwala yung iba na may mga espiritong talaga pag binabasa mo ay tumatakbo. Siguro hindi sila naliligo. Kaya nakikita din natin na yung mga taong mahilig sa tubig at mahilig maligo, karamihan sila napakabubuti ng kalooban. Kaya kuminsan ay kasabihan natin pag ang init-init ng ulo ng tao, kulang lang yan sa paligo. Hindi ko alam kung meron niyang kinalaman, pero binasa natin sa Bible that this evil spirit goes to arid, to dry places looking for rest. They love to inhabit those who are spiritually dry. If you like to use the language symbolically, yung gusto nila yung dry na tao, yung walang living water, walang Jesus. Yun ang gusto nila because Jesus is equated with life and life being equated with living water. Kaya consistent pa rin kahit yung mga poetic symbolisms. So John 4:10, Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." In any case, death is equated to being dry, or dry being equated to death. Ezekiel 37 verses 1-2, "The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry." Once more, dryness being poetically used as a condition of spiritual poverty and a condition of lifelessness. So, what else can we learn? That a spirit that has left may return to its former host or victim to reoccupy him or her. At ito po ay karanasan ng maraming mga nagawa na pagpapaalis ng mga masasamang espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesus, na umaalis at kuminsan ay bumabalik. Kaya kuminsan yung pagpagaling dito sa mga napoposes ay matagal, inaabot ng mga araw, linggo, kuminsan buwan. Dahil may nadadapuan, may nababalikan, so bumabalik. When the former host becomes and remains vacant, the former squatter can repossess him or her. Dahil nakita po natin sa kasaysayan na isiniwalat dito sa atin ay umalis daw yung espiritu at pagbalik niya, maayos yung inalisan, lalo na magiging attractive balikan. Pero wala pa rin ibang nakatira doon. Bakante,
kaya maaaring balikan. And you know, even the rules of physics and the rules of science tells us that a vacuum attracts anything. Kaya yung vacuum cleaner, laging nagiging vacuum yun, kaya sinisip-sip nun ang ano namang madaanan, kasi vacuum siya. At ang taong vacuum, ang kalagayan, ay maaaring sumipsip ng kahit ano na lang. Kaya yung isip na walang laman na kaisipan, kahit ano lang sabihin mo, tatanggapin at paniniwalaan, kasi wala namang laman eh. Yung taong wala namang magawa, yayain mo kahit saan, sasama, kasi wala naman siyang pinagkakaabalahan. Yung mga taong walang paninindigan, kahit saan mo sila isangkot, maisasangkot mo, kasi wala namang pinaninindigan. So if some degree of order had been achieved, and more space becomes available, the returning spirit takes others along. May kasama pa, tulad ng sinabi, 7 pa na higit na masama kaysa sa kanya. In the case that we have read, 7 more, and 7 more wicked spirits. Napakahalaga na makita po natin dito sa kasaysayan that when we change, we should change for the better. Otherwise, we are only making ourselves susceptible to a change for the worse. Nagkaroon ng pagbabago sa kanya, hindi pa niya ginawang better ang kalagayan niya, naging na lang siyang worse. What are some of the major lessons that we can learn from this particular teaching? That if a man is being visited or occupied by an evil spirit, he must be liberated. Kailangan palayain. Kasi hindi bagay, hindi likas na may masamang espiritu na nakatira sa tao. Dapat ang nakatira sa tao ay ang espiritu ng Diyos. Subalit kung tao na mismo sa kanyang sariling pamumuhay ang nagpapaalis sa espiritu ng Diyos at sa sarili niyang pamumuhay, whether consciously or unconsciously, he or she welcomes the presence of evil, then that evil will reside in him or her. But remember that the spirit can and must be cast out. Dapat paalisin. Mark 9:17-18, a man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. I ask your disciples to drive out the spirit," etc., etc. In other words, may mga espiritu naman na pag tinirhan nila yung tao, ang nangyayari, hindi nakakapagsalita, napipipi yung tao. Meron namang ayaw tumigil magsalita. Merong nabubulag, meron namang hinihiwa ang sarili. Sari-sari ang mga manifestation dahil sari-sari ang mga kustumbre ng mga espiritong ito. And we must take note that Jesus cast out evil spirits and very notably on His own. Walang ginamit ang Panginoon na formula, wala siyang tinatawag na ibang power pag nagpapalaya siya ng espiritu. Katulad sa Matthew 17:18, Jesus rebuked the demon and it came out of the boy. And he was healed from that moment. Now the disciples of Jesus cast out evil spirits in the name of Jesus. Yun ang pinakaiba. The Lord would just command the evil spirit to leave, and the evil spirit leaves. The disciples have to use the name of Jesus and the power of Jesus to command evil spirits. At sa Mark 16:17, ang sabi ng Panginoon, "And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons." So the believers in the Lord Jesus Christ, through the power of the Lord, can and actually should drive out demons. Luke 10:17, the 72 returned with joy and said, "Lord, even the demons submit to us in your name." Kaya mga Kristiyano, hindi dapat maging matatakotin. Because in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. That the name of Jesus is powerful. Pero hindi yan pwedeng gamitin na parang magic lang na in the name of Jesus, ikinakabit mo lang sa sentence mo, kailangan galing sa puso. Ibig sabihin, lubos kang naniniwala talaga kay Jesus at nabubuhay ka ayon sa kahulugan ng pangalan na yan, na may kabanalan ng iyong buhay. Siyempre, hindi naman nagiging perfect yan, pero hindi ka naman malayo doon sa perfection dapat. At yung kulang ay pinupuno ng kabutihan ng Panginoon at ng kanyang grasya. Then we have power to drive out demons. What else can we learn from this episode and this teaching? That people must not be empty, spiritually speaking. That people must be filled with God, by the Spirit of God. Ephesians 3:19, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Na ang tao dapat punong-puno umaapaw sa Espiritu ng Diyos. Hindi dapat bakante.
Kasi kung bakante, nag-aakit ka lamang ng squatter, inaakit mo lang yung masasamang espiritu na tirhan ka. Now, how not to be vacant? Paano natin maiiwasan na wala tayong laman at maging attractive tuloy sa evil spirits? How not to leave space for evil spirits? Isa lang ang principle, mga kapatid, dapat tayo punong-puno ng presensya ng Diyos. Wala nang lugar sa spirit. Siyempre, the law of impenetrability tells you that only one thing occupies one place at one time. So kung puno ka na ng pagiging maka-Diyos, ano pa ang lugar para sa masama? So the heart must be filled with the Spirit of God. The heart must be filled with the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? So tinitirhan ba tayo ng Espiritu ng Diyos? Paano natin pinapaalis yung Espiritu na yon? Kung sinasadya nating dumihan ang ating buhay, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay malinis, ayaw niyang tumitira sa marumi. Sinong gustong tumira sa marumi? E di ang evil spirits, natural. Kaya kailangan, punong-puno tayo ng kalinisan at kung narurumihan, confess agad, naglilinis agad, hindi pinapatagal. Kasi baka may dumada ang Espiritu, tama-tama pala sa akin ang taong ito, punong-puno ng karumihan. Tapos biglang pumasok sa iyo. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. How else can we be not vacant? The mind must be filled with godly thoughts. Alam niyo po kung ano pinakamalaking space sa daigdig? Hindi yung Titanic, hindi yung malaking building, hindi yung malaking vapor, hindi itong bulwagan na ito, yung ating isip. Yan ang pinakamalaki. Kasi napakaraming kasya dyan. At yan ay dapat punuin ng mabubuting pag-iisip. Sapagkat kung hindi yan puno ng mabuting pag-iisip, pupunuin niya ng mga masamang kaisipan. Kaya sabi sa Hebrews 3:1, fix your thoughts on Jesus. Ang isip po ba natin ay lagi nating pinupuno ng mga verses, pinupuno natin ng mga sinabi ng Panginoon, mga pangako niya, turo, utos. Pinupuno ba natin ito ng malilinis na mga hangarin o napupuno ng mga maruruming diwa? Another way so that we will not be empty, the mouth must be full of godly words. The mouth was designed to speak, aside from other activities. If you do not fill your speech with godliness, your speech will be filled with evil. Ganun kasimple. Dapat pag lumalabas ang mga salita sa ating bibig, punong-puno ito ng mga pag-ibig, ng katotohanan, mga katuruan, kabanalan. Kasi pag hindi natin inunahan, yung masama ang mangunguna at siya ang pupuno sa ating labi. Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. So yan dapat ang namumutawi sa ating mga labi, mga papuri, hindi mga reklamo. Pasalamat, hindi yung mga kung ano-anong mga gripes. Because when you say it with your lips, your mind will be filled with what you said, and then your mind will fill your lips with what you said, and it will be cyclical, and you will be going down the drain, and you will be going in a cycle of negative and evil thoughts. We must fill our mouths with wise words. Kaya tungkulin po natin magpakatalino. Kahit matanda na tayo, dapat nag-aaral pa rin tayo. Hindi naman ibig sabihin lagi sa paaralan lang nakakapag-aral. Sapagkat pagka hindi tayo nalalagyan ng mga bagong mabubuting katuruan, magkakaroon tayo ng mga bagong masasamang isipin. Psalm 49:3, my mouth will speak words of wisdom. The utterance from my heart will give understanding. What else must be full? The hands must be full of godly work. The hands must be busy doing good. 1 Thessalonians 4:11-12, work with your hands so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Magtrabaho. Sapagkat yung kamay na yan, pag walang hawak na trabaho, maghahawak lang yan ng bisyo. Dahil design dyan na may hawakan eh. Kaya yan ay laging nakadesign na kumapit. Pag hindi nakakapit sa tama, kakapit yan sa mali. Kaya ang sabi ng iba, kapit sa patalim. Kasi hindi sila kumakapit sa Diyos o mapupwersa silang kakapit sa patalim. Anong mangyayari sa tao pagka hindi siya puno ng trabahong mabuti? Makikita siya ni Satan, bibigyan siya ng trabahong hindi mabuti.
The feet also must be full of godly walks and travels. Saan ba nagpupunta yan? Pinapagod dapat natin ang ating paa sa pagpunta sa mga mabubuting gawain. Dahil pag napagod ka na, sasabihin ng paa, magpahinga na tayo. Matutulog ka na, hindi ka na magkakasala. Pero pag wala kayong ginagawa araw-araw at nakatunga nga lang lagi, yung paa na yan magyayaya kung saan saang aliwan. Kaya dapat, pagurin na lang. Kasi yung pagod, hindi na naghahanap ng aliw. Natutulog na lang. At wala namang natutulog na nagkakasala pa. Ang problema sa iba, walang maya pinaggagawa, ang daming libreng oras, kaya punong-puno ng kawalan ng kanilang isip, nalalagyan tuloy ni Satanas ng mga dapat ilaman doon. Sabi sa Isaiah 52:7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. So go, walk these feet. Take these feet to walk. Make your feet walk and bring good news to people. Hindi yung naglakad nga, bad news naman. Gossip ang dinala. Proverbs 1:10 and 16, my son, if sinners entice you, do not give in to them. Do not set foot on their paths, for their feet rush into sin. Huwag kang sasama anak sa mga nagyayaya sa iyo sa mali. Alam niyo ganon. Ang mga paa nila nagkakandara pa sa pagpunta sa kapahamakan, huwag kang sasama. Paano mangyayari yon? Dapat yung paa ay pumupunta sa tama. Even mga young people, pagka hindi kayo nagpupunta sa mga tamang lugar, pupunta kayo sa mali. Subukan ninyo. Oras ng pasok, hindi kayo pupunta sa eskwelahan, dadaling kayo ng paa nyo sa mall. Hindi naman masama yung mall as it is, pero masamang nagpupunta dyan ng estudyante kung oras ng pasok. Yung mga iba matatalino pa, may extrang damit na dala, nagpapalit pa ng damit sa banyo ng mall para hindi mahalatang absent dahil naka-uniform. At pag uuwi na uli, nagbibihis na naman yung nanay, ang anak ko naman, hindi mo lang nalukot ang damit sa maghapon sa eskwela. Hindi naman kasi isinuot. Yung iba may dala pang plancha, paplantsahin pa yung mga nalukot nilang damit dahil nakipag-wrestling sa nobyo sa mga sulok-sulok, kalukot-lukot. Hindi ako nagbibiro, may mga nagdadala ng plancha. Maliliit na mga plancha, mga kung ano-anong mga steam dyan, walang kamalay-malay yung magulangin, nagkalukot-lukot na pala yung baro na yung kanina. Tatandaan nyo ito, pag hindi pumupunta ang paa sa tama, pupunta sa mali. Kaya dapat idisiplina yan. Unahan na, pumunta na agad sa tama. What else must be full? The schedule of a person must be full of good activities. Kahit hindi kayo executive, kahit hindi kayo office worker, dapat meron kayong kalendaryo, mga kapatid. Tinitingnan nyo, ano bang ilalagay ko sa kalendaryong ito? Ano bang gagawin ko bukas, sa makalawa, sa linggo? Para napupuno natin ng godly activities. Because if you have no plan, actually you have a plan. Because those who fail to plan to fail. So those who fail to schedule something good are actually scheduling something bad. Dahil walang laman ang iyong kalendaryo. 1 Timothy 4:13. Devote yourselves to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. In other words, italaga ninyo ang inyong sarili sa mga makadiyos na gawain nang maubusan na kayo ng panahon para sa iba. And of course, what else must be full? The social registry must be full of godly people. Pag naglilista tayo, sino bang makakasalamuha ko sa linggong ito, sinong magiging kasama ko, sinong kasama ko sa buhay, sinong ituturing ko mga kaibigan, sinong isasama ko sa mga outing, dapat mga godly people yan. When we deal with the ungodly, it's only to minister to them, to help them, to bring them to the Lord, but we don't permit them to pull us down. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Pag masama ang kasama, nakakahawa. Kaya pinag-iingatan ang ganyan. At kung pinununo niya lang inyong mundo ng mga mabubuting impluensya, nauubusan ng espasyo yung mga masasamang impluensya. What else must be full of goodness? Aspirations, goals, ambitions must be full of heavenly values. Kaya mahalaga itinatanong mo sa sarili mo, ano bang ambisyon ko? Anong gusto ko mangyari sa buhay ko 5, 10 years from now, 15, 20? Kadalasan yung iba, magkakotse, magkabahay, magkaganito, magkaganon. Wala sa plano yung godliness. Hindi pa ako nakakita sa slam book ng ambition to memorize 2,000 verses by next month. Wala. Basta to earn this, to make this money, puro ganon. Hindi naman masamang magplano para sa ating material needs.
Pero dapat nauna sa plano natin yung ating spirituality. Meron na ba kayong ginawa mga kapatid na plano na one memory verse every week? Magandang plano yon. Sabi nyo, ang babaw naman yan, memory lang. Mag-umpisan tayo sa mababaw. Kung sa mababaw lang, hindi tayo gumagawa, sa makalalim pa kaya tayo. Kaya kailangan, meron tayong mga plano. Anong aspiration natin sa buhay? Yung mga may kaya, may aspiration ba kayo na, makapagpaaral ng 5 missionary o 5 pastor o 5 Christian educators? Meron ba tayong ambisyon na, makapagpatayo ng isang kahit malang maliit na paaralan na Kristiyano at maka-Filipino ang turo para makalikha tayo ng mabubuting Kristiyanong Filipino? Meron ba tayong mga plano na, gusto ko na makatulong ako na makapag-publish ng mga manual ng pagtuturo sa bata, o kaya ay Bible study guide, o kaya ay message outlines for pastors na hindi pa nasasanay gumawa? Meron ba tayong ganitong mga plano na balak natin na makatulong tayo sa ganito, sa pagwiwin ng mga kaluluwa ng ganong karaming tao, etc., etc. At hindi lang plano para sa iba, ang mahalaga may plano tayo para sa sarili. Na plano ko na kung nung araw, isang sigaw lang ng asawa ko, may kontra sigaw na rin ako, ang plano ko next month, 3 sigaw muna niya bago ako makaisa. Hanggang maubos yun. Kasi kailangan may aspirations tayo eh. Matthew 6:20, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Hindi lang material, hindi lang dito ang plano. Mas malaki dapat ang lugar ng plano para doon sa ating espiritualidad. Tulad nga ng sinabi, an idle mind is the devil's workshop. Pag wala kang ginagawa, paggagawain ka ni Satanas ng kung ano. So mabuti pa, pag dadaan-daan siya dyan, liligid-ligid, makita niya tayong busy. Dahil hahanap na lang yan nung iba na hindi busy kasi mas madaling kumbinsihin yon. Alam niyo po ang sabi sa Bible, ang description kay Satan, he roars around like a roaring lion looking for someone to devour. Sa karamihan ng mga educational features and films na nakikita natin sa telebisyon, ay marami na sa atin ang nakakaalam ng ugali ng leon. Ang leon, bago siya umatake ng isang usa o isang kung ano man ang gusto niyang kainin, nagmamanman muna siya. Tinitingnan muna ng leon kung sino ang may kapansanan para madaling habulin, sino ang mahinang tumakbo, sino ang pabaya at kung kumakain ng damoy, hindi man lang tumitingin, talagang nakasubsob na lang doon sa damo niya. At kung aatake siya, ang hinahanap niya yung pinakamahina. Kaya kuminsan yung attack ng leon, merong introduction. Kunwari, attack siya, di magtatakbuhan. Makikita niya kung tama ang hinala niya. At sa susunod niyang tunay na attack, ang ko-concentrate na lang niya ay yung madaling hulihin. Kaya ginamit sa Bible na example. Sabi niya ganon, be sober, be watchful. The devil prowls around like a roaring lion. Naghahanap yan ng walang ginagawa. Tiyakin yung di kayo ang makikita. Na pag inabutan kayo, busy kayo. Sa kabutihan, sa gawain ng Panginoon, hahanap na lang yan ng iba. Kaya sinong unang ina-attack niyan lagi? Yung pirming absent sa church. Kasi siyempre yung present, na-feed pa yan kahit na medyo nanlulumo, mabubuhay na naman ng konti, pero yung absent, paano? Yung mga hindi busy. So be filled with God and be filled with godliness. Do not leave space for the devil. A vacant house can be the devil's residence. That is the trouble with a vacant house. And that house, we are. Sabi, you are the temple of the Holy Spirit. At ang gusto siyempre ni Satan, siya ang laman ng temple na yon at hindi tayo dapat pumayag. Keep changing for the better so that Satan has no opportunity. Remember, Christian life is like riding a bicycle. The moment you stop moving forward, you fall. Kaya dapat forward. Ganyan lang naman ang lihim ng pamimisikleta. Kaya bakit po nagkakandahulog-hulog yung mga bagong namimisikleta? Dahil nagdadalawang loob, natatakot, hindi ituloy. Pag medyo tumagilid ng konti ang manibela, itinutumba na ang sarili, tao na ang arte. Samantalang alam mo na pag natutubayan, hilahin mo lang sa kabila yan, mahihila mo, babalansi ka na. Pero dapat meron kang momentum. Alam niyo po ba kung ba't lumulutang ang aeroplano? Dahil lang sa momentum. Dahil sa itinutulak siya ng sobrang puwersang pinawawalan niya sa kanyang likuran,
magpo-forward siya. Kaya yung wings niyan ay uma-adjust para pag magte-take off, yung wings niya ay lalaban sa hangin at tataas siya dahil dun sa resistance ng hangin sa kanyang thrust forward. So aakyat siyang ganon. Ang tao, pagka hindi umaasenso, hindi dumediretso, babangga. Kailangan tumaas, parang eroplano. At katulad din ng pamimisikleta, huwag masyadong mabagal. Yan ang mga natutumba. Kailangan may speed. You must always cover new ground, new ground. And this is how we're going to change from glory to glory. To keep moving, to keep improving. Hindi yung mas mabuti pa ang kalagayan mo noong 3 years ago kaysa ngayon in spiritual terms. Aba, mali yan. Dapat kasi umaasenso. Sa bawat ipinapahirap na oras at sandali ng Panginoon, dapat nadadagdagan ng kabanalan natin, mas nakikilala natin ang Diyos. Ibig sabihin, meron din tayo mga dating religious ideas na na-outgrow na natin. Kung ang buong pananaw ninyo 5 years ago, ganun pa rin ngayon, ibig sabihin there was no growth. Kaya ang sabi ni Paul, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. Pati sa atin pong attitude bilang Kristiyano, mga pananaw sa kapwa Kristiyano, pananaw sa ibang verses, darating ang panahon na mag-grow kayo, sasabihin nyo, ay, dapat ko na palang lampasan yung ganitong pananaw kasi nag-mature na ako eh. Minsan masyado kang judgmental, masyado kang maraming arte, masyado kang legalista, pero kung habang panahon ganun ka na lang, ibig sabihin wala ka nang naging growth. We must continue to grow, and growth means willing ka ngayong bitawan yung lumiit mo ng sapatos o nakaliitan mo na. Nakaliitan mong damit. Ay, sayang naman yung damit, papaliitin ko ulit ang sarili ko para magkasya ako doon. Hindi naman siguro ganun ang konsepto natin sa growth. So may mga bagay, may mga kostumbre, hanggang paniniwala na iniiwan natin dahil nag-grow tayo. Mahalaga yon. And as we keep growing, then there is no space for the devil. Dalawang bagay po ang maaari nating tandaan dito sa itinuro ng Panginoong Jesus. That literally, physically, people who are not filled with God can actually be occupied by the devil. And even if the devil left, if you did not fill that person's heart with God, that devil can return. And then the situation can become worse. Kaya yun po mga nagkakaroon ng mga spiritual experiences, minsan magre-retreat, may sasalihan kung anong activity, pag uwi, naku, banal na banal, puro pagka-Diyos sa pinag-uusapan, tapos 2 weeks later, mas masama pa kaysa dati. Kasi nagkaroon ng konting kaayusan, konting retreat, konting mga pagkanta-kanta siguro, pero hindi naman talaga pinapasok si Kristo sa kanyang puso, hindi naman talaga pinapasok ang Espiritu ng Diyos, nagkaroon lang ng konting panahon na naayos-ayos. Pagbalik ng Espiritu, wow, umayos to, balikan natin, sayang din to. May kasama pang iba. Kaya yung iba, nakikita nyo, nagtataka kayo at marami nagtatanong sa akin, Pastor, bakit po yung mga iba namin kamag-anak magre-retreat, babait ng konti, tapos mas masahol pa later? Eh kasi nag-ayos-ayos lang yon, umalis yung Espiritu, pero hindi naman napalitan ng presensya ng Diyos. Nagkaroon lang ng religious tripping, nagkaroon lang ng religious and emotional experience. That's why it is important to really ask God to enter your heart, to be there, and then to nourish that presence so that there will be the rule of God in one's life. Importante. So that is the physical and the actual, the basic reading. But of course, there's another way to read this story and this illustration, and that is the spiritual and symbolic one. That we must fill ourselves with the Spirit so that there will be no space for evil influence. Eh, kung minsan naman tayo na rin yung nagwe-welcome sa evil influence. Manonood ka ng XXX na film, sinong pinapapasok mo sa buhay mo, di ba demonyo? Mas magtataka ka pa pag na-demonyo ka. Nadidemonyo yata ako. Eh bakit nga hindi? Eh yung pinapanood mo galing sa demonyo. Yung mga iba, gagawa ng masama, magnanakaw, magngangalon niya, tapos magtataka pa at nagkakanda peste-peste ang buhay nila. Eh hindi ba nila alam na yung demonyo talaga yung pinapasok nila sa kanilang buhay? Magtataka pa ngayon. Kaya maganda pa nga kapatid, nagre-review tayo. Ano at sino ba ang pinapapasok natin? Kahit kumisa sa mga tinatawag na anak ng Diyos, gagawa pa rin ng talagang maling-mali, magsisinungaling, maninira ng puri ng iba. Anong hinahanap nyo? Di siyempre sakit ng katawan. Espiritong masama ang papasok at manggugulo. Kaya nagkakagulo-gulo ang buhay. Let's review our lives. Wala na bang space talaga para sa masama? Yan ang maganda. Kung minsan naman, kakaroon ng konti, may papasok, naaalala mo, huy, alis dyan, naaalala mo agad dahil maliit lang yung pumapasok. Eh kung ang laki-laki ng space, ang dami nilang pumasok doon, tulad nito, 1 + 7.
Ang daming pumasok. Yun ng isa na nabasa natin na legion pa sila Sabi ni Lord, sino ka? Anong pangalan mo? Legions. Ang dami naman palang pumasok dito, libu-libong espiritu sa isang tao. At kung titingnan ninyo, bakit ang tao kuminsan, di ba? Parang napaka-irrational ang kasamaan niya. Hindi natin mabigyan ng katwiran ang kasamaan ng ugali ng isang tao. Hindi mahirap isipin na may espiritong kumukubabaw sa kanya. And then sometimes, the same person, biglang ba ang bait nito? Ano nangyari? Umalis siguro yung espiritu. Pagkakataon na yan, wala kang laman na masama. Wala ka ring laman na mabuti. Share ng gospel agad. That's why even sharing the gospel and sharing the Lord Jesus Christ with people and to people must be spirit-led. Nagtataka kayo, meron man kayong kinakausap, kinantahan nyo na, ipinanalangin ninyo, tinuruan nyo na ng Bible, lahat na nagawa nyo, nire-reject pa rin kayo kasi may ibang nakatira. So maghintay ng timing. Umaalis din kasi yung mga espiritu. Karanasan po yan ng mga nagpapalaya sa mga evil spirit. Minsan nandun ang lakas-lakas, tsaka bayolente, pero mamaya wala talaga. Umaalis. Hindi natin alam kung bakit. At nandito na nga, sa sinabi ng Panginoon na illustration, umaalis. Kaya sabi mo, ay pagkakataon ito. That's why even sharing the gospel must be spirit-led. Hindi kahit anong oras na lamang at sandali at kahit saan, share ka ng share. Tinatanong mo rin ang Espiritu ng Diyos, it is a good time. Because Ecclesiastes says, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Good timing is very important. Kaya yan din po ang ating sigurong dapat na ipangunawa sa mga taong sobrang sama. May mga nakatira sa kanila. Kailangan nating paalisin. At sa pagpapaalis, mga kapatid, hindi naman kailangan laging involve yung tao Kasi magagalit yan. Alam mo, mayroong nakatira sa'yo. Magagalit sa'yo. Ipanalangin mo na lang ng matahimik. Kayo ng Diyos ang mag-usap at saka yung espiritong nasa Kanya. Kasi magkakakilala naman yan, pati espiritu ng Diyos na nasa atin, kilala niya yung espiritu doon, at yung espiritong nandun, kilala niya yung espiritu ng Diyos sa atin. Kung minsan hindi nagko-cooperate yung tao, kaya huwag na lang siyang isali. Bring your warfare one level higher. Anong sabi sa Bible? Our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers in the air. Kaya mahalaga na tayo laging handa na makibaka, handa tayo na lumaban sa masasamang espiritu. We live a life that is powerful in the terms of spirituality so that when there's an opportunity, in the name of Jesus, we can drive out evil. Pero ang tanong, huwag na muna tayong lumayo. Kumusta po kayong mga kapatid? Sino ba ang bisita nyo ngayon? Sino naman ang nakatira dyan? Yung iba naman parang color coding. Yung iba naman number coding. MWF, si Lord ang nandyan. Thursday ngayon, si Satanas. Diba? Friday ngayon, kung sinong mauna. May taong ganun kumamuhay hindi consistent. At talaga naman yung iba may schedule. Si Kulasisi pang Huwebes. Talagang may schedule. No? So napakahalaga po maging serious. What does God want? God wants that we grow from glory to glory. Leave no space for the evil one. Ano po yung pupunuin natin? Review. Ang ating isip, ang ating puso, ang ating bibig, ang ating kamay, ang ating paa, ang buo nating pagkatao, ang ating kalendaryo, punuin ng kabutihan. At nang walang lugar ang masama. Aming Diyos, kami po ay humihingi ng karunungan. Ipakilala mo sa amin, Panginoon, kung ano ang mga ginagawa namin na nagbubukas tuloy ng pinto o bintana o espasyo para sa masasamang espiritu na guluhin kami. Turuan mo kaming suriin ang buhay namin kung ngayon, mismong sa oras na ito, may mga bisita kaming mga masasamang espiritu na ine-entertain pa namin. Lord, while your people are commended for hospitality, teach us not to be hospitable to the evil one, kundi sa espiritu nyo lamang. Ituro nyo sa amin kung paano pupunuin ang aming isip ng kabutihan, pati ang aming puso, ang aming kamay, paa, ang aming schedule. Ituro mo sa amin ngayon, Panginoon, yung mga oras na inaaksaya namin sa paggawa ng mali. Yung mga panahon na nagkakaroon ng opening ang mga evil spirits. Katawa, Panginoon, sa mga anak mong narito na umalis na at pinaalis nyo na mga masasamang espiritong dating naninirahan at nakikitira sa puso ng iyong mga anak na ito, nawabalikan man sila'y wala nang makitang lugar pa dahil punong-puno ng presensya nyo. Turuan mo kami, Lord, to always be aware that spiritual warfare is real.
that though it is not always visible to the naked eye, nevertheless it happens. So teach us to be sensible, to be very, very watchful, and to be sensitive. Ipakita nyo rin, Panginoon, kung kami man ay nakakapagdala ng masasamang espiritu sa buhay ng iba, kung kami pa ang nagiging dahilan para ang kapwa namin ay pasukin ang masasamang espiritu, ituro mo sa amin, Panginoon. Teach us to be sensitive so that we will never be instruments of evil, but only instruments in your righteous and beautiful hands. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo tulad ng lagi nating ginagawa, sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat pinagbubulay-bulayan. Kumusta ang espasyo sa ating puso? Meron ba tayong sadyang inilalaan pa para sa masama? Talaga nakareserba para doon? Kalimutan, talikuran, puksain, at palitan ng Espiritu ng Diyos. Magbulay-bulay tayo. Sa mga bahagi ng inyong buhay na nagtagumpay na ang Diyos dahil kayo rin ay nag-cooperate, thank God. Pero doon sa mga hindi pa, isuko, patuloy na magsuko sa Diyos ng mga iba't ibang bahagi ng ating buhay. Do not be a vacant house, but be filled with the presence of God. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Problem with a Vacant House. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanmay di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa
Kaibig niyong alay, nasakdal dalisay, ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa'king buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagliyang karamay, kailanmay di mawawala. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanila'y aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kandungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap
iyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya, lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, itulad mo sa bisig ng iyong pagmamahal, pagmamahal. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay Bakit mahilig sa musika ang Pilipino? Kasi tayo spiritual people at ang music ay isa sa mga pinakamadaling paraan para yung nasa physical world ay makaunawa, makaintindi ng spiritual impulses. Ang ating emosyon, ang ating spirit, ang ating mga nadarama is best expressed in music.
Kabahitan ng taglay, bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!